Magandang araw po sa ating lahat, lalong-lalo na po sa ating mga viewers. So, isa na naman pong makabuluhang activity ang ating gagawin po ngayon at ating isosolve. So, ngayon po ay we're going to perform addition of rational algebraic expression. So, isang sample po natin, we have A plus B plus C plus B. Okay, so ano po ang unang gagawin natin? Una po, pag tayo po nag-a-add ng mga ganitong forma, titingnan po natin yung denominator. Kapag ka ang denominator ay pareho, ibig sabihin, kukopyahin mo lamang yung denominator. So, ang denominator po nila ay B. Since pareho po yan B. Kasunod po niyan, tulad po nung pag-add po ng mga fraction, ang gagawin po natin kapag nahanap na po natin ang common denominator nila, so, i-divide mo po ang denominator dito. So, we are going to divide B divided by B, that is equal to 1. Then, we're going to multiply. I-multiply po natin yung sagot sa numerator na A. So, 1 times A, that is A. Then, kasunod po, dito naman po tayo. So, plus B divided by B, that is B. Then, B divided by B, that is 1. Then, yung 1, multiply din po dito, magiging C pa din. Okay. So, A plus C all over B. So, kapag meron ka ng ganito, ito po ay simplest form na. Hindi na po ito pwedeng i-simplify. So, ito na po ang ating sagot. Okay po. Okay po. So, ang pangalawa po nating activity, we have numerator po natin. Meron tayong x square minus 2x minus 7 divided by x square minus 9 plus, pangalawang fraction po natin, 3x plus 1, same denominator, x square minus 9. Okay, ano pong gagawin natin dyan? Titingnan po ulit natin kung yung denominator ba ay pareho. Ito po ay 9. Okay, so since pareho po yan, x square minus 9, dito din po ay ganun, x square minus 9. So, ang ating denominator po dito ay ganun din po. Kasi yun po yung common. Ibig sabihin, silang dalawa po ay pareho. So, kapag meron ka na nito, then, ang gagawin mo, i-multiply nyo po dito. Okay po. So, x square, ito po. So, ang mangyayari dyan, ito, divide dito, so only 1. So, matitira po dito ay x square minus 2x minus 7. Bakit? Kasi ito dito, cancel po yan. So, walang matitira kundi 1. Then, i-multiply ang 1 dito. So, ito pa rin ang makikita mo dito. Ito na po yun. Then, plus. Ito din po, since pareho yan, so, wala tayong ano din, kundi 1 lang po yan. Then, times dito sa taas. So, makikita mo po ang 3x plus 1. So, yan na po yun. Kasunod po niyan, i-add mo na po yan. So, tingnan nyo po dito kung anong meron bang common dito sa mga variable. So, kita po natin, meron po tayo ditong negative 2x at saka 3x. So, ano pong gagawin dyan? Okay. So, titingnan natin yung mga magkakapareho. Yun po ang ating iipunin. So, since itong x square ay isa lamang siya, walang iba, so, kukopyahin na po natin yung x square. At itong 3x dito at saka negative 2x, ito po ang ating i-add. Okay, paano po natin yan gagawin? Meron po tayo ditong 3x, babawasan po ng 2x. So, 3x, babawasan ng 2x, ang matitira po ay isa. So, ibig sabihin, meron po tayo ditong isang x na matitira. So, ang sign po niya ay positive. Since malaki ang 3 kaysa 2. So, that is 3 minus 2, that is 1. So, isang x po ang matitira. At ito namang negative 7 at saka 1, yan po ang pagpisanin natin. So,
So that is, paano po yan? That is 7 minus 1. So that is negative 6. Then, kokopyahin mo ito. That is x square minus 9. Ano na pong kasunod niyan? So, itong dito, atin po yung fa-factorin. Bakit po kailangan natin i-factor? I-factor po natin yan dahil itong taas at itong baba ay factorable pa po yan. Ibig sabihin, pwede pa natin gawing simple o gagawin pa natin simplest form. So, paano po natin i-factor yan? So, titingnan mo lang po itong unang term at saka yung last term. So, itong x square, pagka atin po yung i-factor, ano bang mangyayari na kapag kami multiply ang isang variable x, lalabas ay x square. So, mangyayari dyan, 2x po yan para magiging x square. Ito po. So, nagiging x square yan. Pagka yun ay sinimplify natin, 2x po yan. Then, ito namang 6 dito, ano naman yung mga factor ng 6 na kung saan kapag ka pinag-add yung factor na yun, yung dalawang number na yun, may matitira ka pang isang positive. So, tandaan po natin, ang 6, ang factor po niya ay 1 times 6, 2 times 3, 3 times 2, at saka 6 times 1. So, ano pong gagawin natin? So, tingnan mo po, kapag ka pinag-add yung dalawang number, may matitira pong isa. So, ibig sabihin, hindi po ito pwede. Kasi pagka pinagbawas natin yan, magiging 5 po yan. Bakit po tayo magbabawas? Kasi ang sign po ng 6 ay negative. Kapag ka negative po yan, ibig sabihin, yung dalawang factor, yung isa ay positive, yung isa ay negative. Ito po ang sign nila. So, kaya sinasabi ko po na kapag ka pinagbawas natin, may matitirang isa. So, ito po, ganun din po ito, hindi din po ito pwede. So, wala po yan. So, dito po tayo sa dalawa. Na ano pong gagawin natin? Dapat po, sa factor na ito, may matitira ka pong isang x. So, ang factor po natin ay 3 at saka 2. Now, ang tanong, ano ang sign na ilalagay natin sa dalawang ito? Since meron tayong iba-ibang sign. Ang isa ay positive, isa ay negative. So, tulad po ng sinasabi ko kanina, dapat meron tayong matitirang isang positive. So, ibig sabihin, yung malaking number, positive po yun. So, 3 po ang malaking number, siya po ang positive. At saka itong maliit na number, which is 2, siya po ang negative. Para po, kapag ka pinag-minus natin, 3 minus 2, meron ka pa pong 3 minus 2, meron ka pa pong isa. Ito po yun, yung gitnang term, yung middle term. Siya po yung natitira. Okay? So, ito na po yung factor natin. Dito na po sa baba, ang gagawin po natin dyan, ifa-factor din po yung x at saka yung 9. Okay. So, ang gagawin po natin, same as dito sa taas, yung x, dalawa po yan. So, dito po yan magkabilaan. Then, ang 9, anong number na pagka finactor natin, yung factor niya ay magiging 0 ang kalalabasan. So, ang 9 po, meron po siyang factor na 1 times 9, 3 times 3, at saka 9 times 1. So, obvious na po na ito po yung hinahanap natin. Kasi, pagka pinag-minus po yan, 0 pang tira. Bakit po minus? Kasi po ang 9 ay negative. So, ibig sabihin, meron din po siyang positive, meron din pong negative. Okay, so 3 at saka 3. Yung isa po positive, yung isa po ay negative. Okay, kung meron ka na po nito, titingnan mo na po yung ating nagawang factor. Meron po ba silang pareho dito? So, kung meron po, tatanggalin po natin yung pareho. So, since itong x plus 3 ay meron din po sa taas, matatanggal po sila. Matitira po ay x minus 2 at saka x minus 3. Sila po ngayon ang ating sagot. Okay po. Thank you.